Si Karen K. Montebon ay isang 17 na taong gulang na first-year accountancy student sa University of San Carlos sa Cebu. Kilala siya bilang mabait, masipag, at masayahing anak. Nakatira siya kasama ang kanyang mga magulang sa isang subdivision sa Lapu-Lapu City, Cebu. Noong umaga ng Setyembre 15, 2015, nanatili siya sa bahay upang maghanda para sa kanyang pagsusulit sa eskwela. Nasa trabaho ang kanyang ama, nasa labas ang kanyang ina, at siya lamang ang naiwan sa kanilang bahay. Ayon sa mga kapitbahay, may napansin silang kakaiba. Isang lalaki at isang babae ang dumating sakay ng motorsiklo at nakitang pumasok sa bahay ng Montebon. Pagsapit ng hapon, bandang 5:00, pag-uwi ng kanyang ama, tumambad sa kanya ang nakakalungkot na tanawin, nakahandusay ang katawan ng kanyang anak na si Karen sa kwarto, wala ng buhay. Kita ang mga palatandaan ng pagkakasakal at mga pasa sa leeg at katawan. Kinumpirma ng autopsy na siya ay pinatay sa pamamagitan ng manual strangulation. Natagpuan din ang ebidensya na posibleng siya ay hinalay, mayroong sugat at bakas ng dugo, ngunit walang palatandaan ng ganap na pakikipagtalik. Nawawala rin ang ilang gamit ni Karen, kabilang ang DSLR camera, iPad mini power bank, alahas, kwintas at hikaw, PlayStation. Lubos na ikinagulat ng Cebu at ng buong bansa ang malagim na pagkamatay ni Karen. Nagkaroon ng malawakang panawagan online gamit ang hashtag #WalkerJusticeForKaren. Mabilis na nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Ilang araw matapos ang krimen, lumitaw ang pangalan ng suspect sa pamamagitan ng isang testigo. Si Jenaline Soon, live-in partner ni Ruben Gorio Fernandez, 23 taong gulang, kilalang adik, at may record ng mga krimen. Inamin ni Jenaline na kasama siya ni Fernandez nang pumunta sila sa bahay ni Karen. Ayon sa kanya, sa pilitang pumasok si Fernandez sa kwarto ni Karen at sinakal ito hanggang sa mamatay bago tinangay ang mga gamit. Pagkatapos ng krimen, isinangla ni Fernandez ang DSLR camera ni Karen sa halagang 5,000 at ginamit ang pera upang bumili ng shabu. Pinatibay ng CCTV footage sa subdivision ang testimonya ni Jenaline kung saan nakita ang motorsiklo ni Fernandez na papasok at palabas sa lugar sa parehong oras ng krimen. Dahil sa matibay na ebidensya laban sa kanya, inilunsad ng mga pulis ang malawakang pagtugis kay Ruben Fernandez. Natuntun siya sa Bohol kung saan umano siya nagtago. Noong Setyembre 21, 2015, bago mag-umaga, nagtungo ang mga pulis at ang Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, sa Getafe, Bohol upang arestuhin siya. Ngunit bago pa man sila makalapit, nakarinig sila ng mga putok ng baril sa isang tulay sa barangay na Singin. Pagdating ng mga pulis, natagpuan nilang patay na si Fernandez, tinamaan ng mga bala. Hindi naging malinaw kung sino ang bumaril sa kanya at lumitaw ang mga espekulasyon kung ito ba'y gawa ng mga vigilante. Ang kanyang pagkamatay ay nangangahulugang hindi na siya haharap sa paglilitis sa korte. Matapos makumpirmang isinangla ni Fernandez ang mga gamit ni Karen at may malinaw na testimonya mula kay Jenaline, idineklara ng mga pulis na sarado na ang kaso. Sinabi nilang si Fernandez lamang ang responsable sa krimen at ang kanyang pagkamatay ang naging wakas ng investigasyon. Nakilala ng pamilya Montebon ang mga gamit ni Karen na nabawi, bagamat ang kanyang iPad ay hindi na natagpuan. Gayunpaman, nanatiling palaisipan kung sino talaga ang bumaril kay Fernandez bago pa man siya maaresto. Nangako ang pulisya na iimbestigahan ito, ngunit walang malinaw na sagot ang lumitaw. Ang malagim na pagkamatay ni Karen ay nagdulot ng matinding dalamhati sa kanyang pamilya at komunidad. Para sa marami, ang kanyang kaso ay nagsilbing paalala kung paano winawasak ng droga at krimen ang mga buhay. Nagbukas din ito ng diskusyon tungkol sa hustisya. Dapat ba sanang nabuhay ang suspek upang humarap sa paglilitis? Ang kanyang pagkamatay ba ay isang uri ng extrajudicial killing? Tunay bang nagsara ang kaso o may mga tanong na hindi na nasagot? Hanggang ngayon, si Karen K. Montebon ay naaalala bilang isang masipag at maliwanag na estudyante na nasawi sa isang walang saysay na karahasan.